Napansin din ito ni Roland, ang pagkaunawa na si Libya ay pinipilit ng may-ari ng tavern ay marahil ay dahil sa kanyang anak. Marahang nagtanong si Nightingale kung gusto ni Roland na imbestigahan si Libya. Si Roland ay natural na walang intensyon na saktan ang isang inosenteng ina at anak. Ngumiti siya kay Nightingale at tinanong siya kung paano niya planong mag-imbestiga. Dahan-daang sumagot si Nightingale na gagawin niya ang anumang ipagawa sa kanya ni Roland. Hinawakan ni Roland ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kanyang balikat, sinabing kung ganoon nga, gusto ni Roland na ipagpapatuloy niya ang pagmamasahe. Tumingala si Roland kay Nightingale at may banayad ng ngiti, tiniyak sa kanya na hinding-hindi siya magiging uri ng taong pinakahinamak ni Nightingale. Samantala, sa banal na lungsod, umakyat si Isabela kay Zero, ngumiti at napansing tila nakatagpo ng mahigpit na kalaban si Zero. Hindi sumagot si Zero, itinuro niya ang tirahan sa ibaba at tinanong si Isabela, ano ang hitsura nila. Naguguluhan si Isabela, parang kinakausap ni Zero ang kanyang sarili. Maliit at walang alam ang mga taong ito, parang langgam lang. Buong araw silang abala, ngunit hindi nila alam kung bakit nila ito ginagawa. Ibinuka ni Isabela ang kanyang mga kamay at sinabing wala itong kinalaman sa kanila. Pumikit si Zero at walang ekspresyon na sinabi. Marahil ay tinitingnan din sila ng mga Diyos sa ganitong paraan, iniuukol ang kanilang sarili sa madugong mga labanan at pagkatapos ay namamatay sa kalituhan. Tanong ni Isabela, ano ba talaga ang gustong sabihin ni Zero? Napangiti si Zero na hindi pa niya nakita ito. Lumiwanag ang liwanag sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay isang hakbang na siya palapit sa banal na kalooban. Hanggat nilalamon niya si Roland, ang tsansa na manalo sa Divine War ay tataas ng isa pang 50%. Matibay na naniniwala si Zero na pinaglalapit sila ng Diyos papalapit kay Roland. Nabalitaan ni Isabela ang tungkol sa labanan kamakailan kung saan natalo sila ng 150 sundalo ng God Punishment Army, habang halos hindi nasaktan ang kalaban. Pinaalalahanan niya si Zero na huwag kalimutan ang kanilang layunin. Kahit natipunin ni Zero ang lahat ng kanyang lakas at talunin si Roland, hindi ito makikinabang sa kanila. Sasaktan lamang nila ang magkabilang panig. Hindi nababanggitin na ang buwan ng mga demonyo ay lamang. Kalahating taon ang layo, walang ekspresyong tanong ni Zero kay Isabela. Ano ang gusto ni Isabela na gawin niya? Sabi ni Isabela, walang pag-aalinlangan, talunin ng demonyo ang kanilang tunay na misyon. Gusto niyang makausap ng diretsyo si Roland. Sabihin sa kanya ang katotohanan at ang kasaysayan ng Divine War. Ngumiti si Zero kay Isabela at nagtanong, paano kung hindi maniwala si Roland? Hindi na siya naghintay ng sagot at nagpatuloy sa pagsasabing si Roland ay isang mortal na nilalang. Ang mga ito ay marupok, walang kapangyarihan at may maikling buhay. Ang isang sakit ay maaaring kumitil sa kanyang buhay. Hindi nila maasahan ang gayong tao. Nag-alinlangan si Isabela. Tumingin si Zero kay Isabela at sinabi sa kanya na siya ang taong tunay na pinapaboran ng mga Diyos. Sa hindi maikakailang tono, binigyang diin ni Zero, hindi siya kailanman nabigo. Ang libu-libong kaluluwang kanyang nilamon ay makapagpapatotoo. Marahil ay nakumbinsi si Isabela, o marahil ay ayaw na niyang makipagtalo pa. She asked Zero, kung ano ang plano niya. Sinabi ni Zero na kailangan nilang makalapit kay Roland. Pagkatapos ay hayaan si Isabela na gamitin ang mataas na grade na magic seal na iniwan ng Federation, pagkatapos ay ilapat ang kanyang kakayahang at i-disable ang Stone of God Punishment kay Roland. Kumunat ang noo ni Isabela, sinabi kay Zero na one time lang ginagamit ang magic seal. Kung mab-aigo si Zero, tapos na sila. Nang marinig ni Zero ang pahayag na ito ay medyo nagalit, na muling idiniin na hindi siya mabibigo. Hindi pa siya nabigo noon. Hanggat nakikipagtulungan si Isabela sa kanya, garantisadong tagumpay. Ngunit bago iyon, kailangan nilang humanap ng paraan para maakit si Roland palabas. Sa harap na linya, ginagamit ni Roland ang lumang paraan ng pagbaril. Una gumuhit ng mga target mamaya. Kung ang isang shell ay nahulog sa slope ng pababang landas, mamarkahan niya ang posisyon at itatala ang data. Sa aktwal na labanan, sa sandaling makapasok ang kaaway sa hanay ng mga markadong puntos, maaari silang direktang umatake. Pagkatapos si Kidlat ay iniulat ang mga coordinate ng kaaway. Sa pagmamasid sa dumiraming mga shell craters, si Kidlat ay lumago ng higit at higit na kumpiyansa. Alam na tiyak na matatalo nila ang simbahan at matatalo rin ang demonyo. Pagbalik sa kampo, sumandal si Roland sa kanyang upuan. Napagtanto niyang wala na siyang gaanong dapat gawin, o kung ano ang kailangang gawin ay tapos na.
Ang natitira na lang ay ipaubaya ito sa tadhana. Biglang sumugod si Maisie na may dalang sulat. Sa wakas ay nag-react na ang simbahan, pinakilos ang lahat ng puwersa nito. Magsisimula na ang huling labanan. Ngunit sa kaibuturan, si Roland ay may matagal na pag-aalala. At iyon ay ang mga dalisay. Kung paano sila lilito at kung anong mga kakayahan ang kanilang gagamitin upang makialam sa huling labanan ay hindi alam. Upang maiwasan ang mga casualty mula sa isang sorpresang pag-atake, ang mga mangkukulam na nakatalaga sa harapang linya ay metigang nagmamasid. Lahat ay nagtipon sa isang malaking bulwagan. Habang salaitan sina Sylvie at Nightingale na nagbabantay sa dalawang grupo. Handa si Echo na gisingin ang buong kampo sa unang senyales ng isang mahiwagang reaksyon. Pagsapit ng takip silim, lumabas si Roland na sinundan ni Ashes. Sina Andrea at Nightingale na nasa patrol ay nagpoprotekta rin kay Roland. Hinimas-himas ang kanyang leeg, hinagpis ni Roland ang discomfort na dulot ng sobrang straw padding sa ilalim ng kanyang kama. Ganoon din ang naramdaman ni Andrea, pero itinuro ni Ashes na wala sila sa field trip, isang luho na ang pagkakaroon ng headboard sa kama. Nagsimulang mag-away ang dalawa at tumawa si Nightingale, hinayla si Roland sa isang tabi, sinabi kay Roland na nag-aaway sila ng ganito tuwing gabi. Pagkatapos ay tinanong ni Roland si Nightingale tungkol sa kalagayan ng lahat sa Witches' Union. Nagkibit-balikat si Nightingale, binanggit na lahat sila ay nagtiis ng mas mahirap na mga kondisyon sa nakaraan. Ito ay wala sa kanila. Ngumiti si Roland. Napagtanto ni Roland na marahil siya ang pinakamahirap na mapanatili ang kalmado. Sa paglalakad ng magkasama, pinagmasdan ni Roland at Nightingale ang napakaraming bituin na natalo sa labanan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tinanong ni Roland kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng lahat. Naramdaman ang kanyang pagkabalisa bago magsalita si Nightingale, ngumiti si Roland at sinabing may bahid lang siya ng sentimiento. Kung ang pinakamasama ang mangyayari, magpapatuloy ba ang lungsod ng Neverwinter? O lubusang lalamunin ng simbahan ang kaharian? Marahil ang lahat ay babalik sa mga lumang paraan ng mga marangal na fithas. At para sa bawat isa, talagang makakatakas ba sila sa Slumbering Isle? Ang malumanay na boses ni Nightingale at nakakapanatag na paghawak sa kanyang kamay, ay nagbigay ng kaginhawaan, na nagpapaalala kay Roland na anuman ang hinaharap, magkasama sila. Isa pa, simula pa lang ito ng kanilang kwento. Pagkaraan, maaga sa susunod na araw, dumating si Roland sa command post para lamang makatanggap ng personal na liham na inihatid ng isang sugo mula sa Papa. Pinagsama-sama ang bawat isa, binasa niya ng malakas ang sulat. Binalangkas ng liham ang pinagmulan ng simbahan at ang pagkakaroon ng mga demonyo. Si Nightingale ay nag-isip na ang simbahan ay maaaring naghahanap ng isang tigil ng kasunduan sa impormasyong ito, ngunit agad na pinawalang bisa ni Roland ang posibilidad na ito. Kung iyon ang kanilang intensyon, hindi sana nila pinakilos ang kanilang buong hukbo. Hindi niya maiwasang ma-curious kung ano ang gustong ipahiwatig ng pinuno ng Hermes sa isang kritikal na sandali. O baka ito ay isang pekana ng mga dalisay. Hindi nagtagal pagkatapos ay pinakilos ng kaaway ang lahat ng kanilang puwersa. Habang si Kidlat ay nagulat na ang kaaway ay nakapasok sa Zone Sham. Isang sundalo ang kinakabahang bumuklat sa isang booklet, naghahanap ng impormasyon sa Zone Sham. Hinimok siya ng mga artilleria na magmadali dahil nakakarga na ang mga bala. Natagpuan ng sundalo ang impormasyon sa Zone Sham, na anggulo 26 at elevation 15. Ang mga nakatalaga sa artilleria na lalaki ay umulit ng sabay-sabay, anggulo 26, elevation 15. Ignition, ready, fire. Ang lahat ng artilleria ay sabay-sabay na pinaputok, at ang napakalaking pag-urong ay nagpang-inig sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Tumpak na tinamaan ng mga bala ang kaaway, na ikinamatay ng marami sa mga God's Punishment Warrior. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang atensyon sa susunod na target na lugar. Sa pagkakataong ito, gumagalaw ang kalaban sa Zone 12. Inulit ng mga artilleria ang kanilang mga naunang aksyon, inaayos lamang ang anggulo. Sa ilalim ng pambobomba, nagkagulo ang puwersa ng simbahan. Ang hukbo ng paghatol sa likuran ay dumanas ng matinding pagkatalo habang sinimulan ng God's Punishment Warrior. Ang kanilang pagsingil, isang manunulat na nakadamit ng pari at may hawak na watawat ang mabilis na nag-navigate sa magulong landas sa bundok, na nagbuga ng maliwanag na dilaw na ilaw. Ito ay isang purong mangkukulam. Biglang lumitaw ang isang pulutong ng mga makamandag na bubuyog sa larangan ng digmaan,
lumilipad patungo sa dalawang maliliit na babae. Nagpaikot-ikot ang halimaw, bumuo ng malabong hugis ng tao upang takutin ang mga babae. Ibinaba ni Kidlat ang kanyang salaming decollar, at sa tabi ni Maisie ay inilabas ang kanyang pistol, tinutukan ang kayag ng mga insekto. Sa harap na linya, nakikita na ngayon ng mga unang nag-aarmas na sundalo ang God's Punishment Warrior. Mga mandirigma mula sa 300 metro ang layo. Sabay-sabay na nagpaputok ang mga sundalo. Ang pagsalakay ng kalaban ay napakabilis at maging ang 4 na machine gun bunker ay hindi ganap na nasugpo ang pagsulong ng God's Punishment Warrior. Ang mga mandirigmang ito ay mabilis na nakarating sa 200 metrong linya at biglang pinulot ang kanilang mga sibat. Inihagis sila patungo sa unang hukbo. Bumaba ka na, may sumigaw at umalingaw-ngaw ang mga tawag sa mga trenches. Habang ang magkabilang panig ay nagpatuloy sa kanilang walang humpay na pagsalakay. Ilang mga sibat ang tumusok sa katawan ng mga unang sundalo ng hukbo at mas maraming mga kaaway ang lumabag sa Ferelin na may isang solong parusa ng Diyos. Mga mandirigma na pumapasok sa trenches. Isang talem ang bumaba patungo sa isang kawal sa unahan ng unang hukbo. Nang makitang nasugatan ang kanilang kapatid na nakahawak sa sandata, ang mga sundalo ay nagsumbong sa God's Punishment Warrior. Bilang pagganti, ang mga unang sundalo ng army ay patuloy na nasugatan at ang mga nasugatan ay mabilis na dinala pabalik para sa pagpapagaling ni Nana. Tumayo si Roland sa command platform gamit ang kanyang binoculars para obserbahan ang unti-unting pag-stabilize ng frontline. Ang kaaway ay lumabag sa 3 trenches, ngunit ang firepower ng kasunod na mga linya ng depensa ay nagiging mas puro, makabuluhang, nagpapabagal sa pagsulong ng God's Punishment Warrior. Biglang may nakita si Sylvie at nagbigay ng babala. Gayunpaman, bago ang anumang bagay ay maaaring gawin, ang lupa ay biglang lumubog, at isang babaeng nakasuot ng itim na belo ang lumitaw sa gumuhong lokasyon, na halos nakatitig sa harapan. Ang sumunod na nangyari ay lumabas si Waziri. Pinahit ng mga sundalong nagbabantay kay Roland ang kanilang mga baril at itinutok ang mga ito sa ilalim ng kanilang sariling balat, pagkatapos ay hinayla ang mga gatilyo. Hindi makapaniwalang nakatingin si Roland. Parami ng parami ang mga dalisay na mangkukulam ang biglang lumitaw sa larangan ng digmaan, at ang unang hukbo ay nagdusa ng mabibigat na casualty. At tuloy-tuloy nilang pinahit ang kanilang mga baril, pinaputukan ang mga lumalabas na purong mangkukulam. Sinasamantala ang pagkakataon, ang hukbo ng paghatol ay sumulong sa paglunok ng mga tabletas at pag-charge pasulong, na naglubog sa larangan ng digmaan sa kaguluhan. I-rewind natin ang oras. 10 minuto mas maaga, isang blonde na nagulat na hindi na makatagal si Maggie. Kinagat ni Zero ang kanyang mga ngipin, hinimok silang maghintay ng kaunti pa. Pinagmasdan ni Zero ang langit, ang kanyang mukha ay nag-eba. Hindi niya inaasahan na aabot sa isang pagkapatas ang sitwasyon. Masyadong malakas ang mga depensa ng kalaban. Lubusan siyang naghanda para sa araw na ito, kasama ang paghahanap sa kinaroroonan ni Roland. Nagpahid siya ng espesyal na pulbos sa ibabaw ng papel sa sulat, na nagbuga ng pabango na hindi napapansin ng mga ordinaryong tao. Sa tuwing mahawakan ang papel, maiipon ang pabango at tumutulo sa balat, na nagpapahirap sa pagtanggal kahit nasa paglalaba. Sa mga vanilla civility, mahahanap nila si Roland sa karamihan, ngunit minaliit ni Zero ang kapangyarihan ng mga armas ni Roland. Hindi niya akalain na ang mga sandata ni Roland ay maaaring maglunsad ng pag-atake sa simbahan mula sa 10 milya ang layo. Matapos magpasya na salakayin ang posisyon, napansin ni Zero na ang sitwasyon ng God's Punishment Warrior ay hindi mas mahusay kaysa sa ang mga purong mangkukulam na dumanas ng mabibigat na pagkatalo at ang hukbo ng paghuhukom, na nakakain ng mga tabletas ay natigil sa isang deadlock, hindi makalapit sa linya ng depensa. Iniulat ni Maggie na ang kanyang mahiwagang enerhiya ay humihina at ang momentum ng hukbo ng parusa ng Diyos ay humihina. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malayo pa rin sa unang inaasahan ni Zero. May mga butil ng pawis sa noo ni Maggie, at medyo nanginginig ang boses nito. Malinaw, na nagpapahiwatig na ang sobrang paggamit ng mahika ay nagdudulot ng matinding pinsala sa kanya. Kasabay nito, lumitaw ang mga bitak sa espasyo sa kanilang paligid. Sa utos ni Zero, ipinagpatuloy ni Maggie ang plano. Isang cube ang mabilis na umakyat sa langit. Biglang lumitaw ang 5 puros sa larangan ng digmaan. Ang babaeng nakaitim na belo ay tumingin sa likod ng malalim kay Zero bago tumalon palabas. Nakikinita na ito na ang huling paglilingkod niya sa simbahan. Bumalik sa kasalukuyan.
Matapos patayin ng sundalo ang babaeng nakasuot ng itim na belo, ginamit ni Isabella ang high-grade magical seal. Ang itim na translucent magic stone ay agad na naglabas ng malabong kinang, na gagawing walang silbi sa kalapit na God's punishment stone. Nag-transform si Zero sa isang maliit na lilang liwanag, na nagmamadali patungo kay Roland mula sa 500 metrong ang layo. Sa sandaling lumipad siya mula sa hukay, tiningnan niya ang buong larangan ng digmaan mula sa itaas, nakita ang daan-daang mga sundalo ni Roland na bumagsak sa mga trenches. Sa lalong malapit na mataas na plataporma, nakita niya si Roland na parang nakita niya ang ngiti ng isang Diyos sa kanya. Pinabilis niya ang kanyang bilis. Nasaksihan ng lahat ang eksena. Lahat ng mga mangkukulam sa malapit ay sumugod kay Roland ng buong bilis. Habang si Nightingale, na pinakamalapit, ay sinubukang hilahin si Roland sa likod niya, ngunit huli na ang lahat. Nang walang proteksyon ng kaparusahan ng bato ng Diyos, ang lilang liwanag ay tumagos sa katawan ni Roland. Nang makitang bumagsak si Roland sa lupa, ang kapaligiran sa larangan ng digmaan ay biglang nahulog sa isang kakaiba at tahimik na estado.